Hindi mo na kailangan magsalita. Naintindihan namin. Oo. Sabi nga ni Vice, ay mas mahalaga ka kaysa sa pelikula. Oo. Pero meron din akong sasabihin sa'yo. Ay, ano yun? Sabi ni Vice, oo. Kebs, kung anong pang kahit sabihin nyo at pinagdaanan nila, basta si Maris daw at saka si Anthony Jennings ang isa sa mga gems ng henerasyon na ito sa show business. Oo. Alam mo, naloka din ako dito, no? Kay Christine Reyes. Oo. Bakit? Binash ng gusto birthday niya, hindi niya makakalimutan ng birthday niya, puro siya bash. Tila nagtatanong ang mga netizen kung hiwalay na nga ba sina Andy Eigenman at Filmer Alipayo. Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ako po si Ate Rena! At ito naman po si Papa O, si OG Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Ay, nako, siyempre pa, pinagandaan talaga namin ito. Kung nag-Korea kami, ngayon naman nandito kami sa Thailand! Sawadika! Ayan, siyempre, 300 baht kada isang costume. Kailangan sulitin. Oo, siyempre, nandiyan yung ating mga kasama sa tour na ito. Siyempre, hindi naman ito magiging posible kundi dahil sa Trajet International Travel and Tours. Ang nag-facilitate ng lahat ng kailangan namin para mas mapabilis at mas memorable ang aming experience dito sa Bangkok. At very organized na. Yes, diba? Ang itinerary natin, talaga na maximize natin yung oras natin. At saka yung mga dinadala nila sa atin na lugar, talaga namang bonggang-bongga. Siyempre, ang ating tour guide naman ay si Om. Yes. Hi, Om. Hi, Om. Om is here, Hi, Om. And Miss Jonah. Miss Jonah ng Trajet. At andyan din na si Jegs, Si Jegs, si Ernie Lim. Ayan, so meron tayong, ayan si Motmot naman, ayan si Motmot. Pakidampot, pakidampot. Yan, Motmot, hooray! Motmot, hooray! Ay, hep ba? Hep ba yun? Motmot, who's there? Naku, Motmot, who's there, Ayan. Siyempre, Siyempre, nandito tayo sa Bangkok, Thailand. Dito sa Wat Arun. Wat Arun is what? Yes, the Temple of Dawn. The Temple of Dawn. Ayan. Siyempre, kahit nandito tayo sa Thailand, ay tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita sa inyo. Diba? Talagang kahit nasan po kami, diba? Correct. Hindi kami pigil. Alam mo na viral nga yung chikahan ni Vice Ganda at ni Maris Racal, nung mag-guest si Maris doon sa Showtime. Ano sabi na? Siyempre kung saan ay humingi ng sorry si Maris kay Vice kasi nga hindi nakapag-promote si Maris. Dahil nga, alam mo na, sa kinasangkotang issue ni Maris, yung screenshot issue nila ni Jam Villanueva at ni Anthony Jennings. Yun yung kasagsagan na di ba? Correct. Oo, nung panahon ng promo bago mag-MMFF. Correct. Yes. Oo, at dito nga ay sinabi ni Vice na hindi mo na kailangan magsalita. Naintindihan namin. Oo. Sabi nga ni Vice ay mas mahalaga ka kaysa sa pelikula. Oo. Pero meron din akong sasabihin sa'yo. Ay, ano yun? Sabi ni Vice, wala kang bonus. Ay, sabi? So, nagkabigayan ng bonus? Pero tawa naman si Maris doon. Pero okay, sabi ni Vice, hindi. Seriously, wala yon. Ikaw ang una bago ang pelikula. Something like that. Kaya ang tawag pa nga niya, Ibuning. Di ba si Buning? Ay! Dito pala si Mren! Ano ginagawa mo dito? Hindi natin nabati kanina. Nakakaloka. Ito na nga, alam mo parang nabaliwala o natabunan ang mga issue na yan ng existence o ng presensya ni Maris Racal at ni Anthony Jennings. Pero naman, talaga naman, aminin naman natin, hindi talaga matatawaran yung contribution ni Maris dun sa And the Breadwinner Is, di ba? Correct. Kasama si Anthony Jennings, na talagang kita-kita talaga yung chemistry nila. Di ba sinabi ko nga doon na parang mababaliwala o makakalimutan mo yung issue sa kanila ni Jam Villanueva dahil nga napakahusay ng portrayal at nakakatawa
Diba? ang Maton o yung Maris Anthony Jennings love team. Tama. Oo, di ba nakakaloka? Oo. At ito nga, syempre, lalo pang natabunan ng issue na yan nung mapanood ng mga tao ang incognito, ang presensya doon ni Anthony Jennings at ni Maris Racal. Kasi lumabas na yung character niya, di ba? Oo. Ang bongga! Diyos ko naman, tignan mo naman na kung gaano ka-sexy. Tapos talagang kitang-kita ng mga tao yung chemistry nila, yung lalo na yung magkatapat yung mukha nila. Oo, tsaka yung, alam mo, makakalimutan mo yung kanya-kanya nilang pagkatao. Tama. Dahil ang pinortray nila, yung character na ginagampanan nila. At ang nakakatuwa, no, ako mismo tuwan-tuwa kay Maris. Naaliw ako kasi nag-i-Italiano siya. Galing, inaral niya talaga. Para talagang legit na legit nga yung tunog nung Italian niya. Oo, di ba? Kuya, teka muna. Nag-Italiano. May naalala ka ba dyan? Naalala ko? Alam mo, kaya ka, sumigpasok kita. Ayaw ko na nga, kuya. Tahimik na nga lang. Papasok nga kita din sa butas. Oo, dito, Oo, anyway, nako, naalala ko, mahusay din si Liza Soberano. Ay! Ibang tinutukoy mo? Si Liza sa Dolce Amore. Yes! Oo. Italiana din yung tunog niya Mahusay doon. din, Oo. mahusay. Pero si Maris, iba rin yung atake Oo, dito. oo, tsaka hayop sa action scene si Marisa. Diba? Oo, hindi rin nagpakabog kay Kyla Estrada. Diba? Oo, kaya nga, Diyos ko, puring-puri sila doon. Actually, lahat sila ay puring-puri ng mga tao para daw silang nanonood. Sama nyo na kami para kaming nanonood ng isang Hollywood action film. Yes! Oo. Talagang pang Netflix level talaga, glossy. Correct. Diba? At saka na yung isa sa masugid talaga na pupuri dyan is si Direct Joey Reyes. Correct. Diba nagpo-post siya na Kebs kung anong pang kahit sabihin at pinagdaanan Anong nila. issue? Basta si Maris daw at saka si Anthony Jennings ang isa sa mga gems ng henerasyon na ito sa show business. Oo, diba? noon pa naman ganyan, na talagang hangang-hanga ang mga tao sa acting prowess, ika nga, Yes. ng dalawa. At saka iba talaga yung kilig. Correct. Kahit na yung clips lang yung napapanood ko minsan, kilig na kilig talaga ako sa kanilang dalawa. Correct. Diba, may dumadaan. Ganun po talaga, no? Oo. Nagnanakaw lang kami ng location. Ganyan namin kayong kamahal. Oo. Diba? Anyway, ayan, Diyos ko, kaya congrats Maris at Anthony Jenny. Yes. Dahil talagang bukod sa kanilang dalawa na talagang gabi-gabing tinututukan, di ba? Correct. Ng ating mga kapamilya, kaibigan, kapatid, ang incognito. Painit na kasi. Ay, oo. Lalo ngayon, ang ganda-ganda ng location. Correct, nakakaloka. Kaya naman, Diyos ko, huwag pakatutukan nyo. Ako'y parang gigil na gigil ako dyan. Kahit andito po kami sa Thailand, Oo, ha? sasabihin ni nanay, teka muna, manonood muna ako ng episode. Oo, Kebs, diba? Kebs niya sa amin, basta may bagong labas ng episode. Yung talagang si Loy nagkukwento rin, pero hindi pa rin niya napapanood. Pag Ang ganda. clips kasi Ang hindi ko ganda. na-umpisan. Hindi. Pero nung... Nako, yung Saving Grace, tapos na hindi mo pa rin pinanonood. Oh, Diba? teka lang, ako lang ba? Oy! Ay, napanood Nanood ko siya yung yun. Saving Yung Grace. Incognito? Incognito, Yes. nanonood din siya. Ah. Nakapanood ka ba sa loob? Ha? Hindi, sa loob ng bahay Bahay mo. nyo? Kasi nangangapit bahay lang to para makapanood ng Oo, kuya, nakapanood ako sa loob. Oo. Ng bahay niya. Oo, diba? Ayan, kaya nako, congrats again ha Yes. sa bumubuo ng Incognito. Grabe yung effort at alam mong hindi tinipid. Oo, At talagang paggawa talaga ABS-CBN, panalo. Alam mo, naloka din ako dito, kay Christine Reyes. Oo. Bakit? Binash ng gusto Birthday na birthday niya, hindi niya makakalimutan ng birthday niya, puro siya bash. Correct. Di ba? Kasi nga nag-post siya ng picture na kasama yung namayapa na si Barbie. Imperial. Hindi, si Barbie. Barbie Sue. Oo. Si Sanchay. Yes. Na Meteor Garden. Siyempre, Yes. alam mo, lahat ay talagang nalungkot sa pagpanaw ni Barbie. Lalo na kami, dahil naabutan namin yan. Early Yes. 2000 yan Mm-hmm. Yung Meteor Garden. Anyway, nako, ito na nga. Bakit ba binash ng gusto? Si Christine Reyes. Kasi nga, nag-post lang siya ng picture ng throwback nung Oh. magkasama sila. Oh. Nag-condolence siya sa masyadal nga. Namayapa na si... Yun yung post niya. Yes, ng RIP. Tapos biglang naidugtong lang niya, and happy birthday to me.
Ano mga bash sa kanya? Eh, yun nga daw, parang sabi, insensitive naman. Oo. Yung iba sinasabi na nakikisakay, di ba? Kasi nga, parang ang layo nung nakiramay ka, tapos biglang binati mo yung sarili mo ng happy birthday. So, dahil nga dun sa backlash na nangyari, tinake down na ni Christine Reyes yung post niya. Pero ito'y pinalitan din yan. Dahil nga sa backlash kay Christine, mamaloy ng mga fans nang namayapang si Barbie Sue ng Meteor Garden, may halong sarkasam ang naging post niya bilang kanyang realization. Maligayang kaarawan sa akin. Yun na lang. Oxna, kailangan palaging perfect. Bawal magkamali nowadays. May kalupitan na kapalit sa mga bagay kapag nagkamali di ba? Marahil ako nga talaga ay nagluluksa ngayong kaarawan ko. Good? Ang daming magagaling sa mundo. Natawa ako doon, mamaloy, in fairness. Tapos kakaloka. Parang sinabi niya, happy. Ganun talaga. Pasensya ka Christine, ano? Kahit sino hindi makakaligtas, lalo na artista ka. Yes. Talagang lahat naman ng tao, may sasabihin, kahit gaano kaganda, kahit gaano ka-genuine, kahit wala namang mali siya, yung pagkaka-deliver mo, pagkakasabi mo, malalagyan at malalagyan yan, ano? So next time, siguro, be extra sensitive, no? Yes, kasi hindi natin alam yung lalo na kung naapektuhan ka talaga dito sa isyong ito, kung hindi naman natin alam o sinasadya, pwede tayong humingi ng sorry. Pero yung iba naman talagang pinaninindigan nila at deadma. Oo, deadma. Talagang, yun ang sa loobin ko Kaya nga lang, alam mo na, pag ganitong patay ang pinag-uusapan, o namayapa, di ba medyo sensitive ang mga tao sa ganyan? Oo. Eto nga, sensitive na kami dito, buhay ito, ha? Bakit? Bakit naman? Ba't ka sensitive? Buhay pa yan, ha? Partida. What more? Hindi, joke lang. Diba? Kaya habang kami nagbabalita, may dumadaan sa likod. Ganun talaga. Diba? Sa tingin mo ba, yung pagbago niya... Sa tingin mo ba, may dadaan pa mo? Pakiramdam ko mayat. Dapat pag may dumadaan, magano na tayo. Sawadi ka! Para naman may purpose tayo dito sa temple. Ako naman, basta yun ang aking take. Pag ginawa at pinanindigan, di panindigan. At syempre, ready ka lang sa backlash. Pag na-realize mo na tama pala yung mga bashers, di mag-sorry at maging extra sensitive next time. Kahit kami sa totoo lang kahit magaganda na yung sinasabi namin, may na-o-offend pa kami. Pero sa tingin mo ba na yung pagbago niya ng caption niya, may kinalaman din dun sa, syempre, tumatakbo si Marco Gumabaw, di ba? Baka mamaya, mabatong issue, di ba? Dahil nga siya ay partner ni Marco. Hindi naman yan. Ito nga, message din si Marco sa kanya, no? At ang sabi ni Marco, simple lang. Happy birthday, Christine lang, at may 3 heart emojis. Kaya siguro ganun lang kaikli, baka busy sa pangangampanya sa 4th District ng Kamsur si Marco na tumatakbong congressman. Diba? Even si Aramina may sweet message kay Christine, ang kanyang ate. Ito, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish mo na. Wish. Galingan mo yung wish mo. Okay. Yay! Thank you. and we quote, happy birthday to my beautiful sister Christine Reyes. No matter where life takes us, know that I'm always here for you. Here's to celebrating you and the beautiful journey ahead. Love you to the moon and back. Message of support. Oo, ayan. Kaya, Christine, tibayan mo lang loob mo at happy birthday. Happy birthday! Oy, baka naman sabihin ninyo, hindi namin nire-respeto itong temple. Pero sabi po ng aming tour guide na okay daw po na mag-shoot dito. At hindi naman daw pang babastos yun. Oo, basta syempre, ginagalang namin, kaya nga kami. O, ninanamnam namin ng Bangkok, Thailand. Oo, at habang naka-costume po kami, di ba? Nag-costume na kami para sa inyo. Correct, oo. Ayan, syempre,
Kasi, alam mo, no, bukod dyan, Loy, talaga namang tinatanong pa rin ako ng mga tao. Kung ano ba, nanliligaw ba si Alden Richards kay Catherine Bernardo o pang pelikula lang yon? Dahil tapos na yung promo, tapos na yung pelikula, kumita na, deadman na, wala na kaming makita na video kung saan nandoon si Alden sa bahay, dinadalaw si Catherine, o lumalabas sila, wala na nga kaming nakikita. O teka lang na dahil ikaw yung tinatanong, baka naman may alam ka. Wala ang naririnig ko lang naman, na for promo lang daw. Hindi naman daw totoo. Sabi naman ni Ate Chrissy Fermin sa kanyang Showbiz Now na, lihim o hindi alam ng iba na nag-uusap daw privately si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Para ayusin ang gusot or whatever. So, nanliligo ulit si Daniel Padilla kay Catherine? Yan ang ating aalamin, Mas maganda marinig natin mula sa bunganga ng kabayo, ika nga. Kuya, paano niya si Alden? Ay, galing sa bunganga niya yun, ha? Ikaw ba yung kabayo? Huwag ka mag-alala, hindi ka manunumpa rito. Basta, Alden, ano bang totoo? Oo nga. Nanliligaw ka pa ba o hindi na? Pang promo lang yon, pang pelikula. Siyempre, marinig din natin ang panig naman ni Daniel kung ano bang totoo. Okay na ba kayo ni Catherine? Nag-uusap na kayo? Dumadalaw ka na ba? Nagkikita ba kayo? Or whatever? At si Catherine, siya yung babae. Kaya siya yung ating hihintayin. Ha? Sana all, kuya! Hintayin mo! Hintayin mo! Gusto mo ba tawagin namin si... Hindi yata yung iniisip niyo, ha? Ayan! Naku, love month pa naman ngayong February, pero tila nagtatanong ang mga netizen kung hiwalay na nga ba sina Andy Eigenman at Filmer Alipayo. Bay parehong may cryptic post ang magjowa, ha? Pagkatapos ng pag-unfollow nila sa isa't isa. Ang post ni Andy, I just found out it's the year of the snake. I thought it was the year of the wolf in sheep's clothing. Ang sabi naman ni Filmar, kung ano man ang iyong nabasa, yun ay totoo. Huwag itago dahil mas mahirap. Kilala nyo naman ako kung anong pagkatao ko, so siguro kilala nyo rin siya kung ano siya. Samantalang si Andy, ang post naman ulit ay, they stab you and pretend they are the ones bleeding. Itinuturo din ng netizen na baka ang foreigner na ito raw ba ang ipinalit ni Filmar kay Andy? Ito rin bang babaeng nagpatato ang siyang tinutukoy ni Filmar? We have yet to hear the side of the girl dahil nakakaladkad ngayon ito ng mga netizen. Lalo pat may matching pa ang kanilang tattoo ng 224. Samantala, inirereto naman ng ilang netizen si Andy na sana ay balikan na lang nito si Jake Ejercito. May ilang netizen din na iniuugnay ang cryptic post naman ni Jake sa kasalukuyang sitwasyon ni Andy at ni Filmar, and we quote Jake, wala akong feelings about it. Hindi pa tinutukoy ni Jake kung para kanino ang cryptic post na ito. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lot! Mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click na lang pa yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigan po yung aming episode ngayon dito sa Thailand, at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag i-click niya kayong una-una man-notify na meron kami latest update. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana naman mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At thank you so much to Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Maganda, no? And of course, Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na ngiti. Siyempre pa, Mrena. Yes, hello mga ka-update. Pa-follow naman po ng aking FB page, Ate Mrena po, M-R-E-N-A. Ayan, at syempre pa ang aking panayam pa rin kay former DILG Secretary Benhur Abalos at former Mayor ng Mandaluyong, Congressman ng Mandaluyong. Nako, marami ho kayong insights sa makukuha dyan. Mas nakilala natin siya. Correct, oo. At syempre pa, maraming salamat sa Trajet International Travel and Tours. Ito po sila. Ayan po, at nakapost din sila, oh. Yeah. Ayan. Oo. Ay, ano? Ha? Bakit? Ano masakit?
Hindi na pinakikipayan mo ako dito. Paano mapapakipayan? Di mo nga mapigkas. At saka hindi yung itsura niya, no? Yung parang maglalab. Grabe sila sa akin, nag-i-effort na ako magpatawa. Tapos ganyan. Parang maglalaba. Oo. Diba? Ayan, syempre, pakasama rin natin dito si Ernie Lynn. Yes! Syempre, si Miss Jonah. Si Kid yung baw! Si Mot-Mot. Ayan, si Kid. Si Jimboy. Si Jimboy, si Kid. Watarun. Mr. Jimboy! Mr. Jimboy! Yan na naman. Isip mo. Si Om, our tour guide, apakabait. Ay, Gwapo! sandali na naman. Gwapo ng Kid yung baw mo! Alis na. Parang nag-hope na naman ng isang another Yes, ano. Lynn. Sabi niya, akala ko ba papauwi ako sa likod? Oo nga, parang hoping na naman. Oo. Ayaw mo, titirahin na lang. Ay, naman yun. Yung pagkain mamaya titirahin natin. Oo, ha? Nakakatuwa si... Si Miss Jonah ng Trajet. At si Om. Si Om, thank you so much, Om. Hindi siya babae kasi siya ay... Oo. Kapun ka. Ah, kapun na siya. Thank you daw yan, thank you. At ayun si ano, ayan si Mot-Mot. Mot-Mot! Hooray! Hip, hip Mot-Mot! yun. Hooray! Hip, Ayan. hip yun. Thank you so much. At muli po, ito po yung lingkod, Papa Osing OGDS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ayan! Ikita mo na, dali! Bayag po ba ito? Bayag ang appearance mo. Ayan, kapun ka! Ayan po, napakaganda, oh. Diyos ko dito sa Temple of Dawn. What a room. Bongga, di ba? At syempre, kahit nasa Thailand tayo, hindi natin pwedeng kalimutan ito. May mga Pilipino. Hi! Hello po. Hi! Ako nagpa-vlog din. Diba?